yan ang inaawit namin. Aawit muna kami, sara lahat ang pinto, lahat pati bintana, para hindi siya makalabas. No? Pagka narinig na niya yan, iba na yung reaction niya. Lahat-lahat. Umano na yung kanyang mata, tapos gusto na niyang makaalpas. Awitin lang yan, pero mabisa. Sa bahagi ng kapag ka merong demonyo. Dinala namin niya sa church. Sabi kong ganyan, tumanggap ng Bible study yung kanyang asawa, siga-siga doon sa bagong baryo, pero tumanggap ng Bible study para lang doon sa kanyang kinakasama, sa kanyang asawa. Kasi maganda yung babae, tatrabaho sa club. Ayun. Ay nung kababaihan, panahon ng kababaihan, linggo ng kababaihan, tutugtog ako ng siyan leader. Church na malaki. Tapos, nung marinig na niya, diniinan siya ng asawa sa balikat. Ganyan. Malalaki yung bangko, makakapal. Ganyan. Diniinan siyang ganyan para hindi makapumiglas. Baliwala. Inano lang yung kanyang asawa. Tapos ginanyan yung upuan. Ang laki. Tumikwas yung mga upuan. Tapos tumayo siya ng direkta na ganyan. Sa aisles na ganyan, nataranta yung mga tao nung gano'n na nakita nila. Hindi nila alam kasi na meron kaming ginagamot na gano'n. Hindi nila alam. No? Dinala na lang namin. Sabi, try na makapag-church. Pero yun ang nangyari. Nagpulasan yung tao, diretso siya sa gitna. Nakadiretso yung kamay, sasakalin siya. Ayun, sinalubong na lang namin. Dinala namin sa study room. No? Malaki yung church. Malaki dito. Yan. Tapos doon, naman namin. Saka siya sumuka. No? Yun, mabisa yun ng ating awitin na yan. Kala nyo, inaawit lang natin, pampupuri. Pero yung epekto niyan, no? Sa bahagi ng buhay o sa bahagi ng mga malalakas, no? Malakas, bahagi ng kapangyarihan yan. Ano po? Now, mayroon na tayo. Thank you, Lord. Yung ating tema, topic po natin ay ang matagumpay na buhay Kristiyano. Yan. No? Yan ang pinaka-teksto natin. Basahin nga natin uli ang teksto. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay ipinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Okay? Na po? Puri ng Panginoon. Now, ang sanglibutan na po, punong-puno ng pakikihamok sa takbo ng buhay. Yan. Na po? Ang dami nating karanasan. Yung katatalikod na COVID, andiyan na yan. Mga karamdaman, problema, trials, kasakitan, pag-uusig, at marami pang iba. Yan ang bulaklak ng sanglibutan. Now, marami ang mga nagnanais na maging matagumpay sa buhay na nasa sanglibutan. May tagumpay po sa bahagi ng ang dami niyan, pag-ibig, di ba? May tagumpay sa negosyo, may tagumpay sa buhay pag-aasawa, pero hindi lahat, no? Kasi minsan nakakapag-asawa sila ng sugapa, di ba? May tagumpay sa pagpapalaki sa mga anak, despite na halos ang buhay ugtong-ugtong lang eh. Di ba? Yung pangangailangan mo. Pero makikita mo ngayon, abay nakapagtapos ng mga anak. See? May engineer, may doktor. Sa kabila na makikita mo, wala silang siguridad na bahagi ng kanilang mga pinagkakakitaan. See? Nandun yung bahagi ng tinatawag nating pagtatagumpay. Mga nagtatagumpay sa larangan ng sports o ano man, lahat. Na po? Now, kwento muna tayo. Noong araw, alam po nyo, marami pong dayo dito. Ha?
Coron ang pinakamayaman sa isda. Dating sa isda. Ang daming dumayo dito na kung saan galing. Na yung mga dumayo na yan, ang karamihan, hindi na nakaalis. Ang iba dito na rin nangamatay. Yung mga pamilya na yan, kilala nyo lahat yan. Kilala nyo lahat yan. Andyan yung mga Husol, di ba? Husol, Digia, Gakutan, Galang, Bilyon. Mga nandito na yan, mga ano lang dito. Pero, ano yan. So, yung mga yan, minsan makita natin, halos kaliit lang ng kalsada nung araw sa Pantalan. Bilaran na nila ng lambat. Yung lambat noon, kinukulayan. Dampul ang tawag yan So, dyan pa sa gilid ng kalsada. No? Naglalagay sila ng kawayan, may mga tulos na bilaran ng, Tapos, pagka wala na, na nila, na dampul na nila, nakalatag na naman dyan, mga kaping. Alam niyo yung kaping? Hindi nyo alam. Yung mga kawayan na biniyak, yung bituka ng kawayan. Biniyak. Tapos nakabilad yan yung mga isdang walang kwenta. Yung tuling anong araw, hindi kinakain. Hindi talaga kinakain, kinatatakutan. No? Kaya pagka nakahuli ang isang basdig, si Uyok, minsan punong-puno yung basdig niya No? Na puro tulingan. Tapon lang yun. Kinatatakutan, hindi kinakain. No? Samantalang pagka pinatis mo yun, ang number 1 na masarap. Now, tapon lang yun. Ngayon, nagtataka yung lahat, pinagtatawanan ng mga taga-Coron. Yung binibilad nilang isda, na hindi kinakain. Basura lang talaga dito sa Coron. No? Pagdating ngayon, saka natin nalaman na ito pala yung tuyo. Kinakain natin. Yan ang almusal namin ngayon. Tuyo, masarap pala. Sa kanila, noon, sa kanila, sa atin, walang kwenta pag tinignan natin na gano'n. No? Pero sa kanila, mahalaga. No? Tapos, pag pumunta ka sa bayan, makikita mo naman dyan, sa bayan, may tindahan dyan, nakatapat nila sa dilim ngayon. No? Tindahan dyan, na nakatira dyan, hindi ko alam kung magkapatid sila. Pero yung in-check na babae, na si Dua ang tawag doon. Sino nakaabot dyan? Si Dua at saka si Buwa. Hindi na nyo kilala? Hindi na nyo kilala. Hindi na nyo nabot. Sa gilid, pagpasok mo ng tindahan, sa gilid mismo ng kanilang ng kalye, ng kalsada, andyan naman, nakabilad yung mga balat. Balat natin. Na walang kakwenta-kwenta sa atin yan. Dati, wala. Pero nagtataka ka, ba't ang dami dito, binibilad nila. See? Mas advance ang Chinese pagdating sa pagkain. Kaya pagdating ko ng Manila, nung kumain kami, kasama ko yung mga kapatid na 700 Club, sabi kong ganyan, nakita kong ganyan, ilalagay mo lang kasi sa kumukulo yung sa gitna, na lamisan nyo May kumukulo. Ilalagay mo lang, sabi ko puting-puti ito, ano kaya itong puting-puti ito? Nilagay kong ganyan. Paglagay ko nung kainin ko na, abay, balat pala ito. Ibig sabihin, nakakarating siya sa mga espesyal na restaurant. Yung mga ganun. Kaya pala, na-advance sila. Hindi natin alam dito. Sa mga taga-Coron dito, walang alam, kundi pala at piko. No? Ganyan lang, magtatrabaho dyan sa kalsada. Pero marami nang nauna dito na mga dayo na tagumpay sa kanilang mga business. Na Kaya ang iba nga, dito na lang nangamatay. Yan si Enriquez, yan. Mga dayo sila, pero isa yan sa pinakamarami ng lupa rito. Sabi kong ganyan. Yan, puro mga yan, mga nagsipagdayo dito. At alam din natin, ang Chinese, number 1 yan. Nakatikim na kayo ng barbecue na alakdan? Inaano nila yan, tinuto sa stick pagkatapos. Kinakain nila yan. Yung mga ahas, cobra, yung mga nakagarapon pa yan No? Ano sila sa mga ganyan pagkain? Sa atin, wala. Hindi natin yun. No? Kinatatakutan natin mga ganyan. Kinikilig ka. Now, nung panahon na mag-apply ako ng trabaho, kasi trabaho ko hirap na hirap ako. Boring talaga ang trabaho ko. Maghapon, sa loob ka lang ng kwarto, ilang kami. Pagkatapos,
Ganyan lang, nakasindi ilaw mo maghapon, di mo alam kung anong oras na. Ano lang, pagsikat ng araw, mag-almusal ka, libre pagkain lahat. Ganyan kami. Ilan lang naman kaming artist. Artist ng trabaho namin. Drawing ka lang ng drawing, create ka ng design. Pag dumating yung mga supplier o mga parokyano, mga Bombay o kung ano, in-check, yung mga garment, titignan nila yung design. Pag nagustuhan nila, i-apply yun sa bahagi ng mga tela. Mga roll yung tela, ganyan, t-shirt, ganyan. Yun ang trabaho ko. Ang problema ko, malayo. Tapos, wala rin may naghahatid sa amin. Susunduin lang kami sa Muñoz, tapos dadali na kami ron. 1 week na kami mag-stay doon. Ganun. So, ito, boring sa maghapon, ganyan ang takbo mo. Tapos pag tanghali, magbabasketball kayo ng mga kasamaan mo, kasi printing yan, malawak. No? Maraming tao. So, nakakalaro namin yung mga empleyado lang doon, ng mga ano. Ngayon, sabi kong ganyan, paano ito? Kahit na prayer meeting, hindi man lang ako nakakauwi na. No? Kasi trabaho ko sa church, Sunday school superintendent, choir director, board member, iba pa. Pagdating doon, sabi ko, wala na. Hindi ko na yung bahagi ng buhay ko parang nakapako na lang ako doon sa trabaho. Ayan. Pag dumating ako, lalabas ako ng trabaho, Sabado na ng darating ko sa bahay, madilim na. Tutuloy na ako sa church. Saka ako magtuturo ng choir. Inaabot ako ng alas 11, alas 12 ng gabi. Kasi 4 na boses ang ituturo mo. First time na ituturo mo yan. Bago mo iwanan, kinakailangan ka makantayan bukas ng maayos. Ganyan ang ganyan. So sabi ko, hindi parang kinasasawaan ko. Nag-apply ako ng trabaho. Pag-apply ko ng trabaho, Kristiyano yung may-ari. Matanda. Siya lang ang Tapos, mga anak niya yan, hindi mananampalataya. Siya lang. May-ari na malaking kumpanya yan. Export and import company. Ngayon, wala namang katulad nun. Hindi sa opisina, direkta ka, may mga resume ka. Sa kanya hindi, sa bahay niya sa Legazpi Tower. Pagdating doon, usap lang kami, konting interview niya, pagkatapos sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, sa Palawan po. Tama yun. Sabi niya, kasi may CBA, Collective Bargaining Agreement, yung kumpanya at saka yung union. Hindi ka pwedeng makadirektang pumasok sa kanila dahil hindi kami maglalabag, sabi niya sa pinagkasunduan. Hindi ka, pwede lang magtrabaho, sabi niya, sa kumpanya, yung membro rin ng union na mga na-retrench. Tapos kukunin uli, magiging trabahador sila uli. Ganon. So, hindi ka pwedeng ipasok. Sabi niya ganyan. Ngayon, sabi niya, anong trabaho mo dati? Sabi ko, tatang, nag-ano lang ako, nagdo-drawing. Sabi ko, wala ka naman do-drawingin dyan. Sabi, wala ka do-drawingin dyan. Tapos ano pa? Sabi ko, nag-organ po ako. Anong tutugtugin mo? Wala ka naman tutugtugin doon. Sabi niya, ipadadala kita sa Palawan. Ayan na. Padala kita, yung pala, tuwa ako kasi akala ko dito sa Coron. Tapos yung pala, bandang south. Padala kita, sabi niya, mayroon tayong 24 pambots yan, darating ang barko ng hapon, sabi niya ganyan, mamimili ng pusit, February, March. Yan. Pumunta ka doon, pinturahan mo lahat yung mga pambot, sabi niya ganyan, tapos lagyan mo ng pangalan ng kumpanya. Ayun. Di ganun. Inabot ako ng 1 buwan. Andun. Sabi ko, ano ba yung buhay ko? Mas layo akong nalayo sa Panginoon. No? Yun pala, ang plano niya, iba. Mauna ako doon, gagawa ako ng pangalan. See? Pagdating doon, okay, natapos na, na-distribute na yung bangka, nagsimula na yung operation, dumating na yung barko ng hapon, Takamaro, dumating na yan, sige-sige na ang operation. Tapos, pangalawang order ko, job order ko, maglakbay ka, pumunta ka sa lahat ng sabi niya ganyan, pumunta ka lahat ng mga supplier, yung mga malalaki, katulad yung mga natin dito, yung mga malakas bumili ng mga dilis, di ba? Mga lahat. So, kontakin mo sila lahat. Kaya inikot ko lahat yan. Mga panindigan, Barton, lahat na yan. Naikot ko lahat yan hanggang ika-2 banwa. Kumakausap ako ng tao. Diyan sa Bakwit, Irnido na ngayon.
Hindi pa ganyan. Wala pang resort. Basyo pa lahat yan. Pangit pa lahat. No? Diyan kila Mr. Lim sa El Nido. No? Kilalang tao yan. Nagkakaroon din mga bangka yan. So, tapos, saka ako bumalik dito sa Coron. First time na bumalik ako uli sa Coron. After ng simulang umalis ako, may pamilya na ako, lahat-lahat. Kauna nang balik dito. Ang nakunta ko dito, si Lola Asyang. Kilala niyo si Lola Asyang? Hindi pa rin. Sa Ditaytayan. Yan ang malakas kong supplier. Yan. Kumukuha ako ng mga drum po yan kay dating Mayor Luis Lim. Tuwang-tuwa sa akin yan. Kasi pag kumuha ako sa kanya, daan-daan piraso. Yan. Pinabubutas niya yan, nilalagyan doon, dinideliver. Ayan. Tapos at saka si Gumasing. Yan ang nakunta ko dito. Malakas silang supplier. Umasinso si Gumasing noon. Gumanda ang buhay ni Gumasing. No? Nagkaroon pa siya ng batil. Kaya lang lumubog diyan sa Dilpan. Karga, ilan ang karga noon? Kulang-kulang 100 na drum na bagoong. Yan. Now, nung nandito na ako, sinita ako ng Coast Guard kasi walang walang rehistro yung bangka ko. So sinita ako. Sabi ko, pupunta ako ng Manila, binigyan lang ako 10 days. Punta ako ng Manila, titingnan ko yung record ng wala naman silang record doon na mga ganyan. Ngayon, pagdating ko ron, job order ko, stop ka na. Dito ka na lang sa loob. Yun ang plano ng matanda. Stop ka na. Dito ka na lang sa loob. Pagdating ko ron, kagad-agad, gawa lahat, ID, lahat na hindi ako casual. Hindi. Wala nang pwedeng permanente akong empleyado kasi ando na ako nagsimula sa labas. Na ako, authorized na ako talaga na Yun pala yung plano ng matanda para sa akin. So, nung pagkatapos noon, sabi kong ganyan, lahat pagdating ko sa loob, yun na. Umusbong. Big sabihin, kinilala po ako ng gusto. No? Lahat, pati mga ang tawag yan pagka may manong. Pagka mayroon kang katungkulan, manong tawag sa'yo. Kahit na matanda na, manong tawag sa'yo. Kasi Ilocano yung may-ari talaga. Ayun. Naging ilan ang ko niyan, ilan departamento, may hawak pa ako sa loob, washing bottle, samantalang nasa shipment din ako. Ako nag-asikaso lahat ng shipment, local at saka import-export sa akin lahat yan. No? Trabaho ko po yan. Kaya wala po akong pauras. Ako lang ang empleyado at saka yung general manager na anak ng matanda na may-ari ng White Rock Beach sa Olongapo. May mga hotel dyan, pag-ari ng general manager. Kami lang. Ang hindi, walang bandy clock. See? May time card ako, pero hindi ako nagbabandi clock. Kasi wala akong pauras ng trabaho. Pag dumating ako dyan, nandiyan ang gwardiya, nakita ako, okay, na lang niya yon. Kahit na anumang oras, pero nire-respeto. Dumating ako dyan, alas 10, babandi clock ng guard. Pagkatapos, pagdating sa payroll, okay yan, buong-buo yan, walang bawas kasi alam trabaho ko nasa labas. Ganyan po ang po sa akin. Marami akong tungkulin. Hindi lang sa loob, pati na sa labas. So, makita natin, yung bahagi na kung paano gumawa ang Diyos sa ating buhay dahil taglay mo si Kristo. Di ba? Yun ang number 1 na bahagi sa ating buhay. Kung bakit nandoon ang bahagi ng tinatawag ng mga pagtatagumpay na nakapreparya ang Diyos sa ating mga buhay. Pero ang lahat ng yan, ang sabi ng Ecclesiastes, mangangaral, dyan ba palangga? Mangangaral, Ecclesiastes, chapter 1, verse 1 and 2. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mangangaral. No? Wala na. Verse 2 lang. Okay? So, ang sabi dyan, napakawalang kabuluhan. Nagpapakapagod ka, pero nauwi rin sa walang kabuluhan. No? Sabi dyan, pagdating sa mga bagay na sa mundong ito, kaya sabi dyan, walang kabuluhan. So, bawat Kristiyano, nagnanais ng buhay na mapagtagumpay. Di po ba?
Gusto ba natin yung Kristiyanong ano ka lang, laging talunan? Laging mahina? Di ba? Laging tinutukuran. Di ba? Kristiyanong ano? Bagamat marami po yung nahihirapan. Lalo at kung mayroon kang pagnanais na mga bagay na nasa sanglibutan. Mahirap yun, magdadalawa ka. No? Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Matthew chapter 24 yata yan, verse 26. No? Now, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 37, una, pagtatagumpay mula sa Diyos. Yan, andyan ba yan? Pagtatagumpay mula sa Diyos, okay? Hindi sa lahat na mga ito, tayo lalong higit pang mapagtatagumpay sa pamamagitan niya nagmamahal sa atin. Pagtatagumpay natin sa Diyos. Okay? Hindi tayo pwedeng yung sa sarili lang natin. Ano po? Sa isang anak ng Diyos, meron pong nagmamahal. Ano po? Hindi ito tulad ng pag-ibig ng tao. Kasi sa pag-ibig ng tao, ganyan lang eh. Ang tawag yan, pag nagkakasal, magsama kayo sa hirap at ginhawa, di ba? Sa kalusugan at karamdaman, sa ligaya at kalungkutan, sa buhay at kamatayan. Pagkatapos nun, wala na. Di ba? Wala na. Malaya ka na. Yan ang doon. Na po? Hindi katulad sa bagay ng sa Diyos. Sa Diyos, nagsimula ang kanyang pag-ibig sa kamatayan. Kuha natin? Sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo. Diyan nagsimula ang pag-ibig. Kaya sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sabi diyan. Nung tayo'y makasalanan pa. Yan. Tama yan. Okay? So, sa Romans, sabi diyan nagsisimula yung pag-ibig. May 3 bagay ang napapaloob sa pangako. Tingnan natin, ha? Pangako na tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang halaga ng buhay ng bawat isa. Ha? Yung kamatayan po ito. 3 bagay ang napapaloob sa pangako. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo ang makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ano po? Yan po yung bahagi na makita po natin. Now, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin gaano man kabigat, kalaki. No? Ang ating mga nararanasang pagsubok. No po? Nandiyan yung bahagyang nakalaang pagtatagumpay. Dahil kasama natin ang bahagi ng ating Panginoon. Sabi diyan. Ikalawa, pagtatagumpay sa Diyos. Pangalawa, pagtatagumpay sa pananampalataya. Faith. Ano po? Pananampalataya ang saligan ng matagumpay na buhay. Ang sabi diyan, ang saligan ng matagumpay na buhay ay tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan na napasa atin, kaloob din po ng Diyos. Ano po? Hindi po natin pinaghirapan itong isagawa. Gayun din ang pagtatagumpay, hindi po natin matatamo ito sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan at pagsisikap na hindi kasama ang pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay. Yan po. Naalala nyo, kailan lang may naganap, pero hindi masyadong pamilyar. Meron po naganap na lalaki
Nakatayo sa ikalawang palapag. Na po, labas ng bahay. Wala siyang damit. Bay, malusog yung kanyang katawan. Tapos naka-short lang siya. No? Kulay pula. Sa Facebook, ha? Tumalon. Mula sa ikalawang palapag. Yung kanyang tapat, poste ng Meralco. Doon. So, sa poste ng Meralco, siyempre, kabilaan yan, maraming kawad. Andiyan yung maraming kawad eh. Doon siya tumalon. Parang yung nag-dive siya talaga nakalong maliligo siya sa dagat. Dive siya talaga ganyan. Paglapag niya, prasta yung kanyang katawan sa lahat ng mga wiring. Paglapat ng kanyang katawan, sumiklab na yung mga wiring. Sino nakapalo nito? Ayun. Mabuti si Sister Puka, ano siya. Nakita niyo, pagkatapos bumagsak sa lupa, di ba? Una pa yung ulo. So, ano man napapalo dito, ano man problema niyan, hindi po natin alam. Ang isang bagay doon, bigo. Bigo. Kaya niya isinagawa yun. Di po ba? Ngayon, nakita natin, halos sa bawat bahagi ng Facebook, nandyan, nanay, pagkaganda-ganda, batang-bata pa. Kinandado yung kanyang bahay. No? May 3 siyang anak, napakagaganda. 3 anak na lalaki. Sinunog yung 3 anak. Pagkatapos, sinunog din niya kanyang sarili. See? Bakit nagagawa ng tao yung mga ganito? Dahil sa sobrang kabiguan, depresyon sa bahagi ng kanyang buhay. Kasi yung kanyang mga nararanasan, hindi niya kaya dalhin. Kasi wala eh. See? Kapag wala kang Diyos, wala kang takbuhan, di mo alam. Siyempre, isipin mo, hindi ko na kaya. Wala kang masusulingan. Maliban lang, hanapin mo yung kamatayan. Yan. Ganyan ang tao. Kapag ka walang Diyos, ganon. Ay tayo, sobrang depresyon. Yan ang tawag po ron. Ay tayo, kaya sabi ko, meron tayong pananampalataya. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa pananampalataya. Ano sabi ng John chapter, Romans chapter 1, verse 16 to 17. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Mula sa starting point hanggang sa finish line. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay? Start ka sa pananampalataya from faith to faith. Diyan po yung pagtatagumpay. Nakadirekta po yan sa Diyos. Na po? Yan po. Okay? Pangatlo, kaya bakita natin, naalala ko si Pedro. Di ba? Sabi niya, nung makita niya lumalakad ang Panginoon sa multo, sigaw nila, lumalakad sa dagat. Pagkatapos, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, paparianin mo ako. Sabi ng Panginoon, halika. Pero nung makita niya, bumuhos yung hangin na malakas, inalis niya yung panginingin niya sa Panginoon, bumulusok si Pedro sa dagat. Nakalay mo nakalakad siya sa dagat. Kasi sa kanyang pananampalataya. Pero nung bumulusok siya sa dagat, sumigaw siya, Panginoon, sagipin po ninyo ako. Nung lapitan siya ng Panginoon, sinagip, ikaw nakukonti ang pananampalataya. Bakit ka nagalanganin? See? Pananampalataya po yung mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na nakadirekta sa ating Diyos. No? Yun din, nung inabot sila ng bagyo. Sabi niya, anong klaseng tao ito? Lulubog na tayo, siyang sarap ng tulog. Sa Mark dyan. No? Ginising nila. Panginoon, wala bang sa'yo? Lulubog na tayo, hindi ba mahalaga sa'yo? Mamamatay tayo? Lulubog na tayo. Bumangon na Panginoon. Sinabi niya sa tigil. Tapos halong, tumahimik ka.
naalis yung bagyo. Nawala lahat. Tapos ano sabi niya sa kanya mga alagad? Wala pa ba kayong pananalig? See? Wala pa ba kayong pananampalataya? Kaya minsan dumarating sa atin yung mga lahat ng katatakutan, lahat ng mga problema, no? Pero nandun ang bahagi na kung saan nararapat sangkap natin yung ating mga pananampalataya sa Diyos, no? Yun. Now, pangatlo, ang ikatlong sekreto ng matagumpay na buhay ay ang buhay na identified with Christ. See? Sabi ko nga, nag-apply ako ng trabaho, wala akong resume. Wala akong dala wala. Hindi kay maliban yung pagiging Kristiyano ko. See? Pinagkatiwalaan ako. May dala-dala akong pera para doon sa lahat. Kasi, dahil sa pagiging identified ko kay Kristo. Yan. Okay? Buhay. Ako po ay naniniwala ng sekreto ng matagumpay na buhay Kristiyano ay yung identified ka kay Kristo. Ano po? Minsan, yung una nating pagkakaroon ng pananambahan sa CAY, kulang pa tayo ng gamit, wala tayong mga silya. Naalala nyo na may dumating sa ating mga silya, galing pa ng Laguna, donated by Mrs. Swearinga, isang Christian na babae. No? Nag-donate siya ng mga silya natin. Ang nagdala dito sa atin, si Pastor Jan, sinakay sa batil. Wala pang tugon nung araw. Sinakay sa batil. Pagdating sa batil, siyempre, higaan mo dyan, tabi-tabi kayo ng tihiras. No? Pagdating ng pagkain, kung natutulog ka, kakalabitin ka na lang nung nagsisilbi. Tapos, bibigay yung tray mo na pagkain. Ganyan. Nung kakain na siya, nagpipray siyang ganyan. Pagkatapos niya mag-pray, no? Igla, ang sabi ng kanyang katabi, Brad, Christian ka pala. See? Nakikita sa bahagi ng iyong kilos, sa bahagi ng iyong gawa. Brad, Christian ka pala. Christian din siya, kaya ganun. Alam niya yung katabi niya na ito, Christian din pala. See? Naging close yun. Maging sa amin. Nakatira pa sa amin yun. No? Ang kapatid na Dong. Ano siya doon? Nung first anniversary natin, nag-aakot. Siya driver. Yun, ang gumagawa ng Manibela. Yun ang ating kapatid. No? Kapatid na Dong. Okay? Maganda, alam kung ano ang bentahin ng pagiging Kristiyano. Una, natakot kang mangutang. At pag alam mo, wala kang ibabayad. Ha? Pero yung mga tao na mayroon naman, pag Kristiyano ka, kahit ayaw mo mangutang, pipilitin ka mangutang. Di ba? Kasi bakit? Tiwala sa'yo. Kasi may Kristo ka. Yan. Kaya yun si Apostol Pablo, ganyan. Nung panahon na nakakadina siya, dadali na siya sa Roma, sapagat doon siya bibilanggo. Andun ang kanyang kalungkutan, andun yung kanyang kaba. Kasi pag dumating siya sa Roma, wala siyang kilala. Alam niya, puro kalaban yun. Okay? Pero pagdating niya ron, hindi niya akalain na higit pa sa isang hari yung salubong sa kanya nung mga mananampalataya na nandun. Pagdating pa lang niya, nandun na yung mga mananampalataya na sumasalubong sa kanya. Kaya sabi ko nga, subukan niyo mga minamahal, pag napunta kayo sa isang lugar, no? Isang lugar na wala kayong kamag-anak, wala man kayong dumirekta na kayo. Humanap kayo ng kapatid nyo sa mananampalataya. No? Higit pa yan. Lalo na pagkapunta ka sa church, pagkatapos nag-church ka, marami kang makikitang kamag-anak sa spiritual. Naiwala kayo? Higit na mas malapit ang relasyon at dikit yung kasabikan ninyo sa bawat isa kapag ka nakakilala ka ng iyong kapwa mananampalataya. Identified with Christ. Yan po. Nga po? Now, ang Romans chapter 6, buong chapter yan, halos. Pero hindi natin kailangan yung iba.
Dalawang bagay ang naganap doon sa krus ni Kristo. No? Una, substitution. No? Yung mayroon kang kapalit. Pasalamat tayo. Unang-una na dahil ang kaligtasan kaloob sa'yo. No? Hindi mo yan pinagsikapan. Substitution. Andiyan yan. Pangalawa, yun ang identification, pagkakilanlan sa atin. Ay, ano na yan? Kapatid na yan, mga born again yan. Kaya kita mo, kahit tapon mo yung basura sa bakuran nila, wala kang maririnig. Kasi mga born again yan. Yun, identified. No? Okay? Sa verse 4, yung identification natin sa kanyang kamatayan. Sa bakotid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ayan, kaya makita na po natin yan. Identification sa kanyang kamatayan, tayo namatay at nalibing nakasama ni Kristo. No? Sa verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Yan ba? Yan ang verse 6. Okay. Andiyan din po yung bahagi verse 8, verse 8. Ito. Kung tayo namatay nang kasama si Kristo, naniniwala tayo, mabubuhay rin tayong kasama niya. Yan. Kasama rin po tayo sa tinatawag na triumphant life. No? Hindi na po tayo alipin ang sanglibutan. Yun po yung pagkakaiba sa atin. Na po. Kaya makikita nyo, marami dyan. Meron akong nakatabi. Nilapitan ko, familiar sa akin Nagpapasilong siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Pero kilala niya ako. Paglapit ko ron, nandun siya sa waiting shed, usap kami. Hindi niya ngayon mapapasok na siya, nauupos na nauupos na yung sigarilyo niya, papunta na sa kanyang kamay. Hindi niya masip-sip-sip-sip. Kasi katabi nga niya ako. So, andun, ang haba na ng abo. Tumalikod na lang ako. So, makikita natin, ano yung buhay ng mga bahagi ng nasa sanglibutan at yung buhay na mayroong Kristo. Ano po? Sabi doon. Sa verse 8, sabi diyan, kasama tayo, mabuhay ni Kristo. Hindi po yan nangangahulugan na kapag ka namatay ka, babangon kaluluwa mo doon sa, hindi lang po yun. Dito pa lang, nararanasan na po natin yung buhay na binago ka. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo, umepekto na po sa buhay natin. Nakuha po ba natin? Naipapamuhay na po natin yon sa bahagi ng ating kaugnayan sa Kanya. Kaya makikita ninyo dyan, naiiba tayo. Ibig sabihin, hindi tayo sa bahagi ng, may mga tao dyan, hindi makakain yan kung walang konti-konting shot. Hindi makakain dyan, hindi makatulog dyan na mahimbing kung wala konting shot. Di baling wala silang bigas, basta mayroon lang pampahimbing. Mayroon mga ganon. Hindi natin hinahanap yung mga ganon. Kasi wala na tayo sa mga bahagi na mga ganitong gawain. Nabubuhay ka na sa pamagitan ng buhay na pagtatagumpay ni Kristo doon sa krus. Kaya makita ninyo, maraming taong nagsisikap. Yeah. Namamanata, sinusugatan likod, pinadudugo, lahat-lahat ginagawa. Di ba? Para lang may sayos nila kanilang mga buhay. Pero kunting panahon lang yan. Bibilang ka lang ng araw, pagkatapos balik na naman sila sa dati. Kaya taon-taon pamamanatan nila yon. Hindi katulad sa iyo, na anak ka na ng Diyos, tapos na yung trabahong ginawa ng Diyos, tinanggap mo na yung biyaya, nakakapamuhay ka ng maayos. May pagtatagumpay. Yun ang tinatawag natin. Now, ang sabi ng Romans chapter 6, verse 13,
Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ngayon yan. Ngayon, sa buhay natin ngayon, nagaganap na po yan. Na po? Ang sabi diyan, manghawakan at mamuhay po tayo sa ating mga bagong katayuan ng pagkatao na Kristiyanong mapagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Buhay sa gitna ng mga patay. Ayan po. Nabubuhay po tayo ngayon sa pundasyon ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Wala na pong kapangyarihan yung kasalanan para gapusin ka uli, ibalik sa dati mong buhay. Wala na po. Kaya nga mayroon tayong 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sino bang na kay Kristo ay bago. Bago na. Yung lahat ng luma, wala na, inalis na. Lahat. Ayan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. Wala na po yung tinatawag nating Adamic nature. Yung Romans chapter 5 verse 12, yun po yung Adam. Yung pagpasok ng kasalanan kay Adam, damay tayo lahat. Wala na po yun. Dinala na ni Kristo. Okay. Now, nararapat po ngayon, makapamuhay tayo sa buhay na bago. Tingnan natin ng Ephesians chapter 2. Ayan. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Pansinin niyo mga minamahal. Wala tayong anumang kontribusyon pagdating sa ating kaligtasan. Ha? Wala tayong anumang kontribusyon. Lahat isinagawa ng Diyos. No? Pagdating ng verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Wala tayong bahagi. Verse 10, itong bahagi mo ngayon, ang verse 10. No? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Pansinin niyo, ha? Kung ano ka ngayon, gawa ng Diyos. Hindi yan sa sarili mo. Ang Diyos ang gumawa, ang Panginoon Kristo ang namatay para sa atin. Ha? Pagkatapos po niyan, tinanggap natin yung pagliligtas ng Panginoon. Kung anong pagbabago na naganap sa atin, gawa po yan ng Diyos. Hindi po tayo. Gawa yan ng Diyos. Na po, kung ano ka. Then, pagkatapos niya, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, nilikha niya tayo. Nilikha ka para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa upang gawin natin. See? Nakikita ninyo? Hindi ka pa pinanganganak. Wala ka pang nakikita anumang bagay dito sa sanglibutan. Mayroon nang nauna sa iyo na mga bagay na script kung sa pelikula na iyong gagawin pagka ikaw naging anak ng Diyos. Lahat na yan, gawa ng Diyos. Nakukuha po natin. Ha? Mayroon po tayong gagampanan na bahagi pagkatapos na ikaw'y maligtas. See? Ano yung mga bagay na yan? Andyan na yung tinatawag. Ano bang mayroon ng Diyos? See? Yung pag-uugali ng Diyos. Kabanalan. Andyan yan. Kaya minsan hindi sinasama yung verse 10 na yan. Hindi sinasama. Lagi lang Ephesians chapter 2 verse 89. Yung kaligtasan lang na ginawa ni Kristo. Pero yung obligasyon mo na naligtas, hindi na sinasama. Ito, kailangan mo, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda na niya nung una pa man upang gawin natin. Nung una pa man, ano yan? Isa na yan, kabanalan, katuwiran, lahat, kagalakan, nandyan na lahat yan, na dapat mong ipamuhay sa buhay na narito. See? Yun ang ano doon. Dapat natin ipamuhay.
Now, ano pa? Ephesians chapter 1, verse 3. Ulit-ulitin natin to. Kaya andito pa tayo, taglay na po natin yung pagkataong makalangit. Andito pa, buhay ka pa, kumikilos ka pa. Taglay na po natin yan. Ano po? Ephesians 1:3. Tingnan po nyo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. You see? Lahat ng mga pagpapala, pakiano nga ng isang ano ko, lumilipad yung, ito na lang, pantakip ko lang. Pinaula ng Diyos yung lahat ng pagpapala mula sa langit para sa iyo. Sa Paul, na magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Makita mo yan? Ha? Ano ba yung mga yan? Pag binasa mo yung pag-ibig, nandyan lahat yan. Pag binasa mo yung bunga ng Espiritu, nandyan lahat yan. Andiyan na, kasama na yung banal na Espiritu na nasa iyo. Ano ba ang banal na Espiritu na nasa iyo? See? Mayroon kang comforter. Mayroon kang advisor. Mayroon kang konsyensya. Mayroon kang, ano pa, security guard. Andiyan lahat yan. See? Kumikilos ka ngayon na mayroong pag-ibig. Kumikilos ka ngayon na mayroong kagalakan. Kumikilos ka ngayon na mayroong kapayapaan. Na lahat ng yan buhat doon. Sa langit. Ipinaulan sa iyo. Hindi mo na kinakailangan tumawag. Sasabihin mo, "Come, Holy Spirit, fall on me now. Anoint me with thy anointing power." Bakit mo pa kinakailangan tumawag sa Diyos? Andiyan na sa iyo ang banal na Espiritu. Nakikita niyo kaibahan? Andiyan na sa iyo ang banal na Espiritu. Ito ang nagbibigay lakas, pagtatagumpay sa iyo. Andiyan na sa iyo. Hindi mo na kinakailangan hingin. No? Andiyan na siya sa iyo. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, templo ka na nga ng banal na Espiritu, which is in you. Ang sabi niya, nasa iyo ang banal na Espiritu. You see? Hindi ka pwedeng saktan. Hindi ka pwedeng i-marites. Hindi ka pwedeng i-bully. Hindi. Ang Diyos ang kalaban nila. Okay? Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Ano pang hinihingi mo? Nung magkaroon ka ng relasyon kay Kristo, anointed ka na. Ipinahayag ka na. Tatak mo siya bilang anak ng Diyos. Ha? Bayan ka na ng Diyos. Anointed ka. Yun ang kapahayagan. Verse 17. Paparusahan ng Diyos ang sino bang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. See? Nakita niyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Naalala niyo ng Panginoon pumasok doon sa kanyang templo sa Jerusalem? Anong isinagawa niya? Tinaog niya lahat. Sinalaula yung kanyang templo. Templo niya, kanyang bahay. See? Tinaog niya lahat yung mga nandun na nagdudumi. Ganon din po sa atin. Sa ating sarili bilang templo ng Diyos. Yan. Ayaw ng Diyos na winawasak ito. Ayaw ng Diyos na mayroong sisira dito. See? Kung ito ang trabaho mo, sirain ang buhay ko, aalisin ka ng Diyos sa sanglibutan ito. Tinitiyak ko yun. Tinitiyak ko yun. Na? Templo ito ng Diyos. Mahal ng Diyos ito. Dito siya nagre-represent ng kanyang kaluwalhatian sa bagay ng ating buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, talunan ako. Lagi ako mapagtagumpay. Dahil ang Diyos nasa akin. Walang tao na naglilinis. Lahat ng basura doon sa labas, lahat ng tao na lalaglag, pinapasok dito, maging sa kanyang bahay. Wala. Palabas. Nililinis ito ng Diyos. See? Okay.
Tandaan po natin, hindi po tayo nagsisikap para sa ating mga pananampalataya, kundi inakay tayo ng ating pananampalataya tungo sa makapangyarihan at tapat na Diyos na siyang nagbibigay po sa atin ng katagumpayan. Wala po tayong dapat katakutan. Matthew chapter 28, verse 18, ang sabi ng Panginoon, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. See? Ayan na. Lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tapos, magpe-pray ka, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ayan. See? Pagkakatiwala mo yung kaluluwa mo kay Maria. See? Pray for us, sinners, now, hanggang sa aming kamatayan. Yan ba? Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas maliban ang pangalan ni Kristo. Tapos natawag ko ang sabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya namatay para sa iyo. See? Walang iba. Si Maria, sangkap sa kanyang pagkakatawang tao para matupad yung katubusan sa atin. Si Juan Bautista, sangkap para ihanda ang daan ng Diyos, linisin ng Diyos. Nauna na siya, magsisi kayo at pabautismo. See? Ang kasunod ko, sabi niya, nagbabautismo sa Espiritu Santo. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang panyapak, tali ng kanyang panyapak. Tinuturo na niya ng kaligtasan na kay Kristo. You see? Si Judas, sangkap para matupad ang kamatayan ni Kristo. Tingnan mo nga palangga, Mark chapter 4, verse 21. Kawawa si Judas, hindi nga niya alam na siya magkakanulo. Ang sabi ng Panginoon, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Walang may nakakaalam, ni siya hindi niya alam. Hindi niya alam. Doon lang nung sabihin niya, pumasok ang diablo sa kanya nung naghahaponan na sila, Last Supper. Isa sa inyo, ang ipagsasawsaw ko at iyang ko nito ang siyang magkakanulo sa akin. Pagkatapos sabi niya, ako ba, Panginoon? See? Saka lang pumasok. At sinabi niya sa kanila, no. Mark chapter 4. Hindi yan. Try mo nga, Mark chapter 14. Mark 14. Para makita natin si Judas. Ayan. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa aba niyaong taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pang sa taong yon, hindi na siya ipinanganak. Yan si Judas. Kabagabag, kawawa, pinili siya na magkakanulo. Kaya nasulat yan, kasi alam ng Panginoon, magpapakamatay siya. Sapat na yung nagsisi siya. Pero nagpakamatay pa siya. Okay? Now. Okay? Dugtong na lang natin yun eh. Yung mga yun. Si Maria, dugtong na lang natin yun. No? Hebrew chapter 10 verse 25. Ito na yung para sa atin. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yan na po yung ating panahon ngayon. No? Nakatuka yan sa atin, sa bawat isa. Ha?
Nakatuka yan. Yan sinasabi ko po, no? Nakita niyo kung gaano yan? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Napakahalaga yan. Ha? Ito, atin-atin lang to, ha? Huwag na po kayo pumunta dito. Tandaan po nyo. Huwag na kayong pumunta rito. Kung ang pinupunta lang nyo dito si Pastor Vic. Kunin nyo. Ha? Huwag na kayong pumunta rito. Kung ang pumunta ninyo, obligasyon nyo na pumunta. Huwag na kayong pumunta. Kasi ang Diyos ang nasa atin. Nakukuha ninyo? Yung binuo sa iyo na mga bahagi na mula sa langit ng mga pagpapala, andyan na yung iyong kagalakan, andyan na yung bahagi ng iyong pagnanais, andyan na ang bahagi ng lahat ng iyong kauhawan sa bahagi ng ating Panginoon Kristo. Hello? Huwag kayong pupunta rito dahil sa akin. Huwag kayong pupunta rito dahil sa inyong obligasyon. Talo kayo dyan, bigo kayo. Walang mangyayari sa buhay Kristiyano ninyo kung ito ang mga nasa isipon ninyo. Pumunta kayo rito dahil andito ang Panginoon. Nandyan sa inyo, andito ang banal na Espiritu na sa atin. Siya ang naglilid sa atin para maunawaan ninyo yung lahat ng bahagi na ito na hindi naunawaan ng sanglibutan. Nakukuha po ba natin? Dahil kung sa inyo lang, sa inyong obligasyon lang, tamad ako ngayon. May masakit ang ulo ko. Saka na, ang dami naman linggon susunod. Hindi na magtitik Sister Johnny. Asan na kayo? Andito na kami. Man, ano na lang yan, linggo. Hindi ba? May Kristo na kayo. Andiyan na sa inyong pagkatao. Lahat gawayan ng Diyos, hindi tayo. Pero ngayon, kayo pa rin nakakapanaig sa bagay ng ating mga buhay. Hello? Kita ninyo? Ang dami nating pagkukulang. Pagkukulang mo mismo, sarili mo. See? Pagkukulang mo mismo, yung mga bagay na nakatali sa'yo. Hindi ba? Mga alalahanin sa buhay. Panginoon, kasi ang dami kong problema. Panginoon, ganyan. Kambing mo yung problema mo sa Diyos. Hindi ba? Nalulungkot ako. Totoo yan. Panginoon, ano ba ang mayroong iba na wala dito sa iyong iglesia? Ha? Pag nadikit na ganyan, parang magnet, hindi na sila maalis. Sa kabila ng mayroong mga diferensya, mga katuruan. Pero dito nagpapayag tayo nang dahil sa katotohanan ng Biblia, hindi natin minamali yan. Kung ano ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, ipinaliliwanag po natin ng maayos po yan. Lumalakad po tayo ng ayon sa pananampalataya, ng ayon sa ating relasyon sa Panginoon. Na hindi tayo umiiwas, hindi tayo may tinatapon at gagawa tayo ng sarili nating seremonya at gagawa tayo ng mga kung ano-ano na mga pautot sa bahagi ng ating mga... See? Pero bakit? Yung ating paglago, yung bagay nating spiritual, wala. Nakita nyo kanina, binanggit ko. Sabi ko, usapan natin noon. Alas 8, Sunday School. 8:30. Tapos, 8:30, magsisimula tayo ng worship. Walang tao. Natapos na naman. 8:30 tayo. Tapos hanggang 9, tapos tayo. See? Natapos yun. Wala pa rin tao. Inalisan naman natin, binago na 9:30. 9 to 9:30 na. Ganyan. Naku po. Paunti-unti. Ang sabi ni Apostol Pablo, Galatia 2:20,
Diyan na. Kaya, hindi na ako ang nabubuhay. Sige, basahin natin lahat. Sabay-sabay tayo. Okay? Teka muna. Hindi tayo, wala tayong unity. Okay? Isang espiritu tayo. Go! Okay? Nakita ninyo? Hello? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Yung buhay ko ngayon, si Kristo. See? Totoo ba ito sa atin? Kapain nga natin. Totoo ba ito? Bakit hindi umi-epekto? Kaya sabi ko, huwag kayong pupunta rito kung si Pastor Vic lang. Huwag kayong pupunta rito kung talagang sa bahagi lang na tinatawag na obligasyon. Linggo ngayon, obligasyon natin magsimba. Hindi! Andito ka dahil ang Diyos buhay sa sarili mo. Andito ka dahil katatagpuin mo ang Panginoon. Hindi nandito ka dahil sa iyong obligasyon. Hindi nandito ka, nakakaya kay Pastor, linggo wala. Huwag ka nang pumunta kung ako lang inaalala mo. Huwag ka nang pumunta. May kami dalawa na lang ng Panginoon. Kakasigurado ako. Minamahal, sinasabi ko na totoo. Shep! Hebrews chapter 4, verse 12. Yan. Wala na yan sa mga natin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at batalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Ramdam nyo yan. Sino hindi nakakaramdam? Aber? Pag hindi kayo nakaramdam, sinungaling ang salita ng Diyos. Totoo ba ito? Hindi. See? Pumapasok yan. Masakit. Hanggang sa ating pinaka-utak ng buto. Hinuhukay yung katotohanan. See? Hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling makumilala ng mga pag-iisip at haka-haka ng puso ng tao. See? Naman. Ano ibig sabihin? Maging tapat ka lang sa relasyon mo sa Panginoon. Maging tapat ka lang. Hindi tayo basta lang. Nabubuhay ng kanon-kanon lang. Nabubuhay tayo una. Ginawa ito ng Diyos para sa atin. Okay? Tatapos ako dito. Yan, may kapatiran tayong pulis dyan. Naalala ko, yan si kapatid na Ralph. Kapatid, nabasa mo ba? 28 policemen, hindi ko alam kung saan lugar, under investigation. Bakit? Alam mo yun? 28 sila, under investigation. Kasi, inahanap sila sa mga post nila. Wala makita. Ano kasi mga pulisya bago lumabas, nakadestino na yan kung saan-saan. May siya sa sementeryo, may kung saan, sa Lunita, kung saan-saan dyan. Nakadestino na yan. Ang problema, may nakapost diyan kung saan sila nakapost, sa palengke, sa mga kung ano, wala sila doon. Hindi makita. Absent sila. Pero nandyan sila. Dahil lumabas sila, nakapag-check-in sila, nakapag-time-in sila. See? Naka-duty sila. Ano sila? Kasi ang iba, pagka nandun, marami mga tao, may karinderya,
andun, may upuan si pulis. Buti dito wala sa atin. Alam ko, hindi mangyayari yan dito. Nakapwesto doon. Andun sa isang upuan doon, sa sulok, busy siya. Yung desk officer, wala rin doon. Kaya pag may dumating na reklamo, wala siya sa wala record, andun yung logbook lang. Wala siya. Kasi andun siya busy rin siya sa. Pero ang dami nila. Iba yung kanilang ginagawa. Sa bahagi ng kanilang buhay. Sa bahagi ng kanilang sinumpahan. Kasi, may vendor dyan, may upuan doon, andun din, nakatago lang yung pulis. Busy. Hindi tayo ganito. Ngayon na mahal. Kung ano ka, narapat makita sa buhay mo, kung ano ka talaga. Identified with Christ. Nasa iyo, si Kristo. Nakuha ba natin ang mensahe ng Panginoon? O baka ganyan-ganyan lang, okay lang sa atin. Huh? Okay. Praise God. Tandaan natin, pagtatagumpay sa Diyos, pananampalataya, at sa bahagi ng ating pamumuhay na kasama ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay manalangin. Ang mabanal, pinupuri ka namin Diyos sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain mo po sa iyong mga puso na makita Diyos ang bahagi Diyos ng aming mga buhay na kumikilos sa bahagi Diyos nang tapos na gawa mo po para sa amin. Pagpalain mo po Diyos na makita, Panginoon, ang bahagi ng kapangyarihan ng katotohanan Diyos ng iyong mga salita ng pagkabuhay ng aming Panginoon Kristo. Makita ang kahayagan ng Diyos sa aming mga buhay. Tinataas namin lahat ng ito na may pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.